Hello, good day everyone. It's me again, Ma'am Romela Official. Okay, into this vlog, magbibigay po tayo ng mga tips na dapat iwasan ng ating mga kasari din, no? Or katulad din natin na nagdinegosyo ngayon at lalo na sa mga bagong simula pa lang. So, ang mga tips po na ito, ang 5 tips po na ito ay na-discover ko na naging dahilan ng karamihan ng mga negosyante dito sa amin sa panahon namin ngayon, no? Na dito kasi ngayon ay sobrang tumal ng aming bentahan dito sa amin dahil hindi nakapagsikon cropping, no? Walang ulan at yung mga mangingisda naman namin dito ay hindi rin nakakapangisda dahil sa ang lalaki ng alon. So, grabe yung katumalan ng bintahan dito sa amin ngayon. So, ang maliban dyan, meron pa na mga kadahilanan kung bakit nagsara yung mga kasamahan naming tindahan dito. So, i-share ko ito sa inyo guys, no? Para ma-i-apply nyo din sa inyong tindahan para maiwasan ang pagkalugi ng iyong negosyo. So bago po tayo magsimula, shoutout muna kay Daddy Goods Do Vlog, Ma'am Vivian and Sir Chudoro. More power po sa inyong mga channel and God bless po. Ito na po tayo sa ating topic, no? Ano nga ba ang 5 tips na ito na makatulong upang maiwasan ang pagsara or ang pagkalugi ng ating tindahan or ng ating sinimulang negosyo? Pinakauna, huwag maging pabaya. So nakikita po namin na yung mga nag-close dito sa amin ay naging pabaya rin guys, no? So dahil matumal ang pintahan ay wala na sila, hindi na sila ginanahan, no? Paminsan-minsan sila nag-open ng kanilang tindahan, naging close open yung kanilang tindahan. Tsaka parang hindi na sila ginanahan benta, no? Dahil sa tumal ang bentahan. So, hindi po ganun guys, no? Katulad natin mga tao, minsan masaya tayo, minsan din umiiyak. So, ganun din sa negosyo. Hindi araw-araw mabenta. Hindi sa lahat ng season din kasi yan guys. Merong season na lakasan ang bentahan. Meron ding season na mahina ang bintahan. Kaya nga, dapat maging aware po tayo kung ano yung mga dapat natin gawin upang malabanan ang katumalan ng kita sa mga season na yon. So, wag nating hayaan na magsara yung ating tindahan sa panahon na tigtumal. Kaya dapat gumawa po tayo ng diskarte. Tulad na lang ngayong panahon, tig-init, no? So, pwede tayong magdagdag ng magbenta ng ice, ganun, ice candy, no? Ice tubig, yung magdagdag tayo ng pwedeng pagkakitaan para masustain natin yung pang-araw-araw, no, na mga gastusin, no? Kasi pag inasa mo yan dyan sa tindahan mo, tigtumal pa, so talagang magsasara yung iyong tindahan. Kaya kailangan madiskarte po tayo. Gumawa tayo ng mga paraan para malabanan natin ang tigtumal. Pangalawa, huwag kang umutang sa linding at gawin itong puhunan. Naku, hindi po ganun kadali yun dahil maliban sa ma-stress ka, yung kita mo ay napupunta doon sa interest ng pera na pinuhunan mo. So, mas mabuti na kahit nagsimula ka lang sa maliit na puhunan, no, basta walang interest, no, intact na papasok yung kita mo kahit maliit lang yung kita mo. Pangatlo, wag basta-basta galawin yung benta mo sa araw-araw, no? Alamin mo muna kung magkano lang yung kita mo. Yun lang yung kukunin mo dyan sa benta mo. Kasi pag yan nagalaw mo yung mismong puhunan, no, hirap kang iruling na yung iyong tindahan. So, alamin mo kung magkano lang ba ang kita mo at yun lang ang pwede mong galawin dyan sa benta mo. Baka may mga anak ka, no, pabalik-balik lang dyan sa bintahan mo. Naku, maliban sa mga kinukuha nilang mga pagkain, no, or kung ano-ano dyan sa sa store mo, kinukuhaan pa nila yung benta mo.
Nako, huwag ganun muna, no? Ano muna, disiplina muna. Lalo pag nagsisimula pa lang sa negosyo. Okay lang yon pag naging okay na, or lumago na yung tindahan. So, pwede na siguro yon. Pero habang nagsisimula ka pa lang, disiplinahin mo muna yung sarili mo at yung mga anak mo pagdating sa benta ng iyong tindahan, no? Wag muna maging maluho, no? Pigilan mo na yung sarili. Dahil tsaka na lang yan pag lumago na ang iyong tindahan. Sa ngayon, kailangan mo na tiis-tiis. So, pang-apat natin, no? Huwag kang basta-basta magpapautang. Lalong-lalo na doon sa mga nangungutang na talagang kilalang kilala na makapal. Makapal yung balat, no? Yung talagang hindi na nakakaalala, no? Nagkakaroon ng amnesia kapag singilan na, no? So, lalo na pag nagsimula ka, huwag ka munang magpapautang dahil mahihirapan kang i-ruling yung pera ng tindahan mo. Kaya iwasan mo talagang magpapautang. Okay lang naman siguro dun sa mga good peer talaga. Pero kapag hindi mo pa siya ganun kakilala, no? Huwag ka basta-basta magpapautang dahil ang mga nang mangungutang, alam nyo ba, na bait-baitan talaga yan pag nangutang. Pero pag bayaran na, wala na, no? So, iwasan mo yan. Pang-5 natin, guys, no? Dito ako muntikan ng malugi, no? Huwag basta-basta magtitiwala or kukuha ng pagkakatiwalaan, no, sa iyong tindahan. Pag ikaw halimbawa, no, dalawa na yung store mo, so alangan naman hatiin mo yung katawan mo, syempre kukuha ka halimbawa ng pagkakatiwalaan mo. Kikilatisin mong mabuti kung yun bang pagkakatiwalaan mo ay mapagkakatiwalaan din, no? Dahil naku guys, no, bago pala natin malaman na yung pinagkakatiwalaan mo ay gumagawa ng kababalaghan, ay ano na, pabagsak na tayo or madami na siyang nakukuha dyan sa tindahan mo. Kaya alam nyo ba nga, muntikan kami no, dahil kami naman is ano na, yung parang medyo mabait din. So, madali kaming magtiwala sa tao. So, muntikan kami dyan guys, no? Hindi po talaga ganun kadali magtiwala or kumuha ng mapagkakatiwalaan, lalong-lalo na sa pera. Ang kinukuha ko yung kamag-anak, yung ganun. At syempre, dahil sirang-sira na nga yung ating tiwala, no? Sa ilang beses na tayong naloko, so kumukuha tayo, naglalagay tayo ng mga CCTV, lahat na lang ng paraan, no? Na para lang ma-aware, no? Or para lang makaiwas sa mga manluloko, no? So, sa ngayon, ang hirap kumuha ng mapagkakatiwalaan. Kaya kailangan kikilatisin mo muna ang iyong pagkakatiwalaan dyan sa tindahan mo. Kailangan po talaga nating malaman yung mga pwedeng maging dahilan ng pagkalugi ng ating negosyo na sinisimulan. So, hindi po ganon kadali. Kaya kailangan disiplinahin po natin ang ating sarili. Huwag po tayo pa-easy-easy lang dahil hindi po ganon kadali magpatakbo ng negosyo. So, para hindi tayo malugi, no, kailangan sipagan lang po natin, no? Sipagan lang po natin at gumawa tayo ng mga diskarte upang hindi tayo basta-basta magsara. So, at syempre, higit sa lahat ay tayo kailangan meron po tayong tiwala kay God, no? Humingi tayo ng tulong na i-bless po tayo sa ating pagsisikap. Hanggang doon lang po muna tayo guys, no? Katulad ng sinabi ko noon, hindi po talaga ako ganun ka-expert pagdating sa mga tips and advices. Pero sana, may napupulot po kayo guys, no? Sa ating topic po ngayon at sa mga tips na binibigay ko po sa inyo.
At sa hindi ba nga po pala subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago akong upload.